Isang milyonaryo ang nakasalubong ng isang pulubi sa kalsada na kanyang nakilala. Ito ang kanyang kasintahan noong kabataan. Ang kanyang reaksyon ay nag-iwan ng lahat sa paghanga. Si Warren ay kumakain sa kanyang paboritong lugar sa downtown, isang marangyang restaurant kung saan madalas niyang pinaplano ang kanyang mga estratehiya sa negosyo habang ninanamnam ang mga gourmet na pagkain. Sa edad na 30, nakilala na si Warren bilang isa sa mga pinaka-innovative na negosyante sa lugar. May talento sa pag-transform ng mga pagkakataon sa mga negosyo na umaabot sa milyon-milyong halaga. Mayroon siyang maraming kumpanya sa real estate at napakaraming ari-arian, tila nasa kanya na ang lahat ng maaaring naisin. Ngunit siya ay pinahihirapan ng kalungkutan dahil sa kawalan ng pamilya at sa mga alaala ng kanyang kabataan na patuloy na bumabalik sa kanya. Sa partikular na araw na ito, habang siya ay kumakain ng isang masarap na entree at iniisip ang mga detalye ng darating na deal sa negosyo, isang hindi inaasahang tanawin sa labas ng malaking malinaw na bintana ng restaurant ang nakahuli ng kanyang atensyon. Nakaupo roon ang isang babaeng magulo ang buhok at marumi ang damit, nakaupo sa gilid ng daan. Pinagmamasdan niya ang mga nagmamadaling nagdaraang tao. Ang kanyang kamay ay nakaabot tahimik na naghahanap ng awa. Sandaling iniwas ni Warren ang kanyang tingin, sinaklot ng isang nakakabahalang pakiramdam ng pagkilala. Napilitang kumilos, mabilis niyang binayaran ang kanyang bill at lumabas ng restaurant. Lumapit siya sa babae nang may pag-iingat, hindi tiyak kung paano sisimulan ang pag-uusap. Nang mas malapit na siya, malumanay niyang tinanong, "Ano ang pangalan mo?" Ang babae na tumingala ng may pagod na mga mata ay sumagot sa isang mahina at malungkot na boses, Charlotte Simmons. Ang pangalan niya ay umalingaw-ngaw kay Warren na parang tunog mula sa nakaraan, nagpapadala ng pangingilabot sa kanyang katawan nang siya ay makilala ito. Si Charlotte, ang kanyang dating kaklase sa high school, na minsan ay naging lihim na laman ng kanyang damdamin, ay ngayon lubos na nagbago mula sa masayahin at buhay na batang babae na naaalala niya. Nahihirapang mag-compose ng sarili, si Warren ay naguluhan sa pagkakita kay Charlotte sa ganitong kalagayan. "Ikaw ba ang anak ni Sandra?" tanong niya. May nanginginig na boses na puno ng hindi makapaniwalang damdamin. Tumango si Charlotte bilang tugon, nagpapalalim sa pagkabigla ni Warren. Ibinahagi ni Charlotte na pagkatapos lumipat mula sa probinsya patungo sa lungsod para sa mas magandang oportunidad, nagkaroon ng malungkot na pag-ikot ang kanyang buhay. Matapos ang pagpanaw ng kanyang inang si Sandra at hindi mabayaran ang renta, siya ay pinaalis sa kanilang tinitirhan. Naintriga ngunit lubos na nagdadalamhati, tinanong ni Warren, "Saan ka nakatira noon?" Ang sagot ni Charlotte, "Sa Alicia Building," ay tumama sa kanya na parang mabigat na pagkabigla. Ang gusali ay bahagi ng malawak na pagmamayari ni Warren sa real estate. Isang buhol ang bumara sa kanyang lalamunan nang maisip niyang may dituwirang papel siya sa paghihirap na nararanasan ni Charlotte. Ang revelasyon na ito ay nagdulot sa kanya ng pagninilay sa personal na epekto ng kanyang mga negosyo sa unang pagkakataon. Sa kabila ng kanyang pagsisikap na maitago ang kanyang nararamdamang pagkabagabag, hindi maalis ni Warren ang bigat ng kanyang konsensya. Agad niyang inalok si Charlotte ng tulong. Iniimbitahan siya sa kanyang tahanan para sa ligtas na masisilungan. Bagaman nag-aatubili sa una, tinanggap ni Charlotte na udyok ng kanyang agarang pangangailangan at ang natitirang tiwala niya kay Warren mula noong nakaraang panahon. Habang papunta sa kanyang mansyon, gumawa si Warren ng maikling liko sa isang chic na butik. Napagtanto niyang higit pa sa silungan ang kailangan ni Charlotte. Nararapat din siya sa dignidad at kaginhawaan. Kasama niyang nilibot si Charlotte sa tindahan, tumutulong sa pagpili ng mga bagong kasuotan. Bagaman medyo nahihiya,
Malugod na tinanggap ni Charlotte ang mga alok, pinipili ang mas payak na mga bagay upang maiwasan ang labis na gastos. Nakita ni Warren ang kanyang maingat na pagpili at hinihikayat siyang pumili ng malaya. Kinikilala ang maliit na gestong ito bilang isang paraan upang maibsan ang kanyang kahinaan. Pinili ni Charlotte ang praktikal at komportabling damit habang si Warren naman ay nagdagdag ng ilang mga aksesorya at mga gamit sa pangangalaga ng sarili. Tinitiyak na mayroon siya ng lahat ng kailangan upang muling maging sariwa. Habang sila ay namimili, nagkwentuhan sila tungkol sa mga nakaraang taon. Ibinahagi ni Charlotte ang kanyang mga pagsubok sa paghahanap ng trabaho at ang mga hirap na sumunod sa pagpanaw ng kanyang ina. Nakinig si Warren ng buong puso, puno ng kalungkutan at pagnanais na magbigay ng higit pa sa material na suporta at maging isang positibong impluensya sa kanyang buhay. Pagdating nila sa marangyang tahanan ni Warren, natulala si Charlotte sa karangyaan nito. Pinangunahan siya ni Warren sa silid para sa mga bisita at iniabot ang mga bagong biling kasuotan. Labis na na-touched sa kanyang kabaitan, taos-pusong nagpasalamat si Charlotte bago siya pumasok sa banyo. Habang bumabagsak ang maligamgam na tubig sa kanya, naramdaman niya ang ginhawa na matagal na niyang hindi nararanasan. Nagbigay ito ng sandaling lubos na kaginhawaan. Habang si Charlotte ay nagre-relax sa kanyang paligo, si Warren naman ay nakaupo sa sala, malalim na nag-iisip. Naguguluhan siya sa damdaming ng pagkakasala sa kanyang kalagayan. Nang sumama si Charlotte sa kanya, nagbalik tanaw sila sa kanilang mga araw sa paaralan na nagpaalala ng mga dating alaala. Si Warren na may halong pag-aalangan ay inamin na lihim siyang may damdamin para sa kanya noon, ngunit kulang sa tapang para ipahayag ito. Tumugon si Charlotte na may mahiyaing ngiti. Inaming may naramdaman din siya para sa kanya, ngunit inisip niyang hindi siya napapansin nito. Lalong lumalim ang kanilang usapan, ibinabahagi ang mga personal na takot at damdamin. Ibinahagi ni Charlotte ang masakit na mga detalye ng pagkawala ng kanyang ina at ang mga problemang pinansyal na nagdala sa kanya sa kawalan ng tirahan. Nakinig si Warren ng mabuti. Tinatanto ang katotohanan ang mga desisyon sa negosyo ay maaaring hindi sinasadyang makakaapekto sa mga buhay. Humingi siya ng paumanhin sa anumang papel na maaaring ginampanan niya sa kanyang mga paghihirap. Ngunit si Charlotte, na may kahangahangang katatagan, ay tiniyak sa kanya na wala siyang galit, kinikilala ang mas malalaking puwersang nag-ambag sa kanilang kalagayan. Kinagabihan, hinarap ni Warren ang isang mahalagang sandali. Dahil sa presensya ni Charlotte at sa kanilang nakalipas, nagpasya siyang hindi lang siya tutulungan kundi gagamitin ang kanyang tagumpay para sa mas mabuting layunin. Ang hindi inaasahang pagkikita ay nagmulat sa kanya sa mas malawak na pananagutan at nagpasya siyang ituon ang pansin sa mga gawaing pangkawang gawa gamit ang kanyang mga yaman at impluensya upang tumulong sa mga nangangailangan. Unti-unting nagkakaroon ng sariling ritmo ang buhay sa mansyon. Ang karangyaan at kapayapaan ay lubos na naiiba sa mga kamakailang karanasan ni Charlotte sa kalsada. Habang sinisikap ni Warren na gawing komportable at maligayang malaya siya, batid niyang ang mga luho ng kanyang tahanan ay hindi agad mapapagaling ang mas malalalim na sugat na dulot ng kanyang mga paghihirap. Patuloy siyang hinahabol ng imahe ng pagkakatanggal kay Charlotte mula sa isa sa kanyang mga pag-aari, pinupukaw ng kombinasyon ng pagkakasala at determinasyong magbigay ng hindi lamang material na suporta kundi tunay na pagkakaibigan at daan sa pagbawi. Si Warren ay pinahahalagahan ng presensya ni Charlotte sa kanyang tahanan, ngunit hindi niya maiwasang maramdaman ang isang patuloy na pagkabalisa. Si Charlotte, sa kanyang bahagi, ay nagpapasalamat sa kaligtasan at init ng mansyon, ngunit mahirap mag-adjust.
Ang masasakit na alaala ng kanyang panahon sa kalsada ay nakakaapekto, nagpapahirap para sa kanya na lubos na makapagpahinga, pinahihirapan ng takot na muling mawalan ng bagong hanap na katatagan. Sa gabi, ang mga tunog ng lungsod ay sumasagi sa mga dingding ng mansyon, nagpapalitaw ng mga nakakabagabag na alaala ng mga eskinita na minsan ay naging kanlungan niya. Nakikita ni Warren ang nananatiling pagkabalisa sa mga mata ni Charlotte, ngunit nakakaramdam ng kawalang lakas na maibsan ang kanyang sakit. Sa kanyang pagsisikap na mas maunawaan siya, sinimulan niyang tahimik na alamin ang nakaraan niya. Natutunan ang tungkol sa buhay ng kanyang inang si Sandra at ang kanilang mga pakikibaka bago dumating sa lungsod. Si Sandra, isang matatag at determinadong babae, ay lumipat mula sa probinsya na may pag-asa ng mas magandang buhay para kay Charlotte. Ngunit naharap sa mahihirap na realidad ng magkasakit, iniwan si Charlotte na pinapasa ng mga responsibilidad na napakabigat para sa kanyang edad. Napagtanto ni Warren na si Charlotte ay wala talagang tunay na sistema ng suporta. Naramdaman niyang obligasyon niyang punan ang kakulangang iyon. Mabigat ang responsibilidad na ito sa kanya at determinado siyang hindi siya bibiguin. Napagtanto niyang hindi sapat ang simpleng pagbibigay ng tirahan. Si Charlotte, bagaman matatag, ay nangangailangan ng mas matibay na pundasyon upang muling mabuo ang kanyang buhay. Isang maulang hapon, habang magkasama sila sa sala, ang malambot na patak ng ulan sa mga bintana ay nagbigay ng isang nakakabighaning pakiramdam ng pagninilay. Habang ibinabahagi ni Charlotte ang tungkol sa mga nakakatakot na karanasan niya sa lansangan, ang pakikibaka sa paghahanap ng trabaho, at ang walang humpay na pagbabantay para sa sariling kaligtasan, nakikinig si Warren ng may bigat sa puso. Inilarawan ni Charlotte ang walang katapusang kawalan ng katiyakan ng buhay sa lansangan. Sinasabing, kailangan kong manatiling gising kahit natutulog ako. Hindi mo alam kung ano ang maaaring mangyari. Anumang oras, walang pahinga. Tahimik na inabsorb ni Warren ang kanyang mga salita, nadarama ang matinding kalungkutan at naisin na burahin ang mga traumatic niyang alaala, bagaman alam niyang imposible ito. Lumakas ang kanyang panata na bigyan si Charlotte ng isang mas ligtas na kasalukuyan at isang pag-asang hinaharap. Kinagabihan, habang nagpapahinga si Charlotte sa isang nakaka-relax na paliguan, sinamantala ni Warren ang pagkakataon na linisin ang isang lumang opisina sa mansyon. Sa paghuhukay sa isang drawer na puno ng mga alaala ng kanyang kabataan, natisod siya sa isang nakatuping sobre na may nakasulat na sariling sulat kamay niya. Napatigil ang kanyang puso nang makilala niya ito, ang liham na isinulat niya para kay Charlotte noong kanilang kabataan. Mga hindi nasabing damdamin na naisulat, ngunit hindi kailaman na ibahagi. May halong pananabik at nostalgia. Binuksan ni Warren ang sobre at muling binasa ang mga salitang isinulat niya noong matagal na. Ang liham ay isang taos-pusong pagpapahayag ng kanyang pagmamahal kay Charlotte, puno ng mga pangamba ng isang kabataan na takot sumugal sa kanilang pagkakaibigan para sa pagkakataong higit pa rito. Ang pagiging tapat at simpleng damdamin ng kanyang nakababatang sarili ay nagdala ng isang nostalgic na ngiti sa kanyang mukha at isang buntong hininga ng alaala. Habang hawak ang liham, pinag-isipan ni Warren kung dapat bang ibahagi ito kay Charlotte. Kahit walang masama sa nilalaman ng liham, nag-alinlangan siya. Iniisip kung ang pagpapahayag ng mga lumang damdamin ay magdadala ng hindi kinakailangang komplikasyon sa kanilang muling pagsasama. Pinilit ng pakiramdam ng katarungan at pagsasara na pagpasyahan ni Warren na ibahagi ang liham kay Charlotte. Pagbalik niya sa sala, naghintay si Warren na may halong kaba. Hawak ang sobre na nanginginig sa kanyang mga kamay. Charlotte, ako, panimula ni Warren,
Nag-pause para ayusin ang kanyang mga iniisip. May nakita akong gusto kong ipakita sa iyo. Sa totoo lang, dapat ko itong ipinakita sa iyo noon pa. Interesado si Charlotte sa sobre at nakikitang kaba ni Warren, kaya't sinubaybayan niya ito ng maigi. Iniabot ni Warren ang liham at nakita niya si Charlotte na maingat na binuksan ito at nagsimulang basahin ang mga taus-pusong salita ng kanyang mas batang sarili. Ang kanyang mga ekspresyon ay nagbago sa pagitan ng pagkagulat at malalim na emosyon habang iniintindi ang bawat salita na nag-iwan kay Warren sa hindi matiyak na reaksyon niya. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, tumingin si Charlotte, may ngiting nagpapakita ng pagkaantig. Warren, hindi ko alam, bulong niya, naantig sa kanyang pagtatapat. Palagi akong hirap magpahayag ng nararamdaman, aminado si Warren, namumula sa hiya. Kaya hindi ko ibinigay sa iyo ang liham na iyon. Akala ko mas mabuting iwanan ang mga bagay na walang pagbabago. Hinawakan ni Charlotte ang liham sa kanyang dibdib at naglaan ng sandali upang namnamin ang mga damdaming napukaw nito. Ibinahagi niya na nagkaroon din siya ng damdamin para sa kanya noong kanilang kabataan, ngunit kulang ang lakas ng loob na ipahayag ito. Natawa sila sa kanilang mga insecurities noong kabataan nila, namamangha kung paano ang kanilang hindi pagpapahayag ay nagtulak sa kanilang magkalayo. Ang liham ay nagsilbing isang hindi inaasahang tulay, hindi lamang para muling buhayin ang kanilang damdamin, kundi pati na rin upang lumikha ng pundasyon para sa mas malalim na pagkakaunawaan. Naunawaan nila kung gaano sila nagkapareho sa kabila ng mga taong nagdaan. Si Charlotte, na may bagong ningning sa mga mata, ay nagpahayag ng pasasalamat kay Warren sa pag-iingat ng liham. Sinasabing ito ay may malalim na kahulugan para sa kanya, lalo na ngayon. Habang magkasama sa mansyon, nagkaroon si Warren at Charlotte ng pagkakataon na muling makilala ang isa't isa, hindi lamang bilang dating mga kaklase, kundi bilang mga taong binago ng kanilang mga sariling landas. Ang bagong kabanatang ito ay nagbigay daan upang suriin ang kanilang nakaraan at kasalukuyang koneksyon, nagpapalalim ng kanilang ugnayan sa mga paraang hindi nila inaasahan. Para kay Warren, ang pagkakataong ito ay naging daan upang maunawaan ang malaking impluensya ng kanyang mga desisyon sa negosyo sa buhay ng mga tao. Para kay Charlotte, ito ay naging simula ng pagbabalik ng kanyang lakas at muling pagtuklas ng layunin. Dahil sa kanilang muling pagkikita at sa kanyang pagnanais na magdulot ng positibong pagbabago, sinimulan ni Warren ang isang malawak na plano para magtayo ng programa para sa mga walang tirahan. Ang kanyang layunin ay magbigay ng tirahan, pagkain at pagsasanay sa trabaho upang matulungan ang mga tao na muling itayo ang kanilang buhay, gaya ng pagsusumikap ni Charlotte. Gayunpaman, mabilis niyang naranasan ang mga komplikasyong hindi niya inaasahan. Sa simula, nakaranas si Warren ng pagtutol mula sa ilang mga mamumuhunan at kasosyo na nababahala na ang ganitong proyekto ay maaring makasira sa kanilang kumikitang operasyon sa real estate. Natatakot sila na ang paglahok ni Warren sa mga isyong panglipunan, gaya ng pagsuporta sa mga walang tahanan, ay maaring makasira sa kanyang reputasyon sa publiko. Ang ilan ay nag-alala rin na ang malapit na lokasyon ng mga kanlungan sa mga tirahang lugar ay maaaring magpababa ng halaga ng ari-arian ni Warren. Bukod dito, ang media ay mabilis na nagsimulang magsiyasat sa mga motibo ni Warren. Ang ilang mga mamamahayag ay inilarawan ang inisyatiba bilang isang paraan upang pagandahin ang kanyang imahe pagkatapos ng negatibong balita tungkol sa pagpapaalis kay Charlotte mula sa Alicia Building. Ang iba ay nag-isip na si Warren ay nagtatangkang bumawi mula sa isang kasaysayan ng mga kaduda-dudang gawain sa negosyo.
Ang patuloy na mga negatibong headline ay nagsimulang makaapekto sa kanya higit pa kaysa sa kanyang gustong aminin. Napansin ni Charlotte ang kanyang mga paghihirap at nagpasyang tumulong sa proyekto. Habang naniniwala si Charlotte na ang kanyang sariling karanasan ay makatutulong ng malaki sa proyekto upang maunawaan ni Warren ang tunay na mga pangangailangan ng mga tao na nais niyang tulungan, siya ay nakaranas ng pagdududa at pagkiling mula sa ilang kasamahan sa proyekto. Ang mga mamumuhunan at tagapayo ay tinitingnan siya ng may pagdududa na iniisip na dahil sa kanyang kasaysayan ng pagiging walang tirahan, maaring wala siyang kakayahang epektibong makapag-ambag. Sa isang pulong, isang mamumuhunan ang nagbigay ng mapanirang pahayag. Sa totoo lang, Warren, naniniwala ka bang ang isang tao na tumira sa lansangan ay may kakayahang pamahalaan ang ganitong komplikadong proyekto? Habang may pagdududang tumingin kay Charlotte, ang komento ay tumagos ng malalim kay Charlotte, ngunit nanatili siyang matatag bagaman napansin ni Warren ang sakit sa kanyang mga mata. Sinubukan niyang ipagtanggol siya, ngunit napagtanto niya na ang kanyang suporta lamang ay hindi sapat upang baguhin ang pananaw ng mga may masasamang hinala laban kay Charlotte. Ang paulit-ulit na pagtanggi ay lalong nagpapalalim ng pagkakahiwalay na nagdulot ng lumalaking pakiramdam ng kawalang katiyakan at pagkabigo. Ang panlabas na mga presyur ay nagsimulang magdulot ng tensyon sa relasyon ni Warren at Charlotte. Nahahati si Warren sa mga layunin ng proyekto at sa inaasahan ng mga mamumuhunan, habang si Charlotte ay nakakaramdam ng pag-aabandona at tila hindi napapansin. Sa kanilang tahanan, ang mga dati magaan na usapan ay puno na ng tensyon at hindi pagkakaunawaan. Pakiramdam ni Charlotte ay nag-iisa siya, ramdam na kahit ano pang tulong ni Warren, hindi nito lubos na nauunawaan ang bigat ng patuloy na paghusga batay sa kanyang nakaraan. Matapos ang isang partikular na mabigat na pagpupulong, nagkaroon sila ng matinding pagtatalo. Pagod na si Charlotte sa patuloy na pagdepensa sa kanyang halaga, kaya't sinabi niya ang kanyang pagkadismaya. Alam kong gusto mo akong tulungan, Warren, pero parang walang tunay na naniniwala na makatutulong ako. Parang ang aking nakaraan sa lansangan ay isang anino na palaging susunod sa akin. Sinubukan ni Warren na aliwin siya, ngunit ang kanyang mga salita ay tila hungkag. Charlotte, sinusubukan ko, talaga, pero mahirap baguhin ang pananaw nila. Nakikita nila ang mundo sa ibang paraan, paliwanag niya. Naiinis sumagot si Charlotte nang may luha sa mga mata. Bakit kailangan kong patuloy na patunayan ang aking halaga? Nauunawaan mo ba kung gaano iyon nakakapagod? Nanatiling tahimik si Warren, nalulunod sa pakiramdam ng kawalang kakayahan. Alam niyang totoo ang sinabi ni Charlotte, ngunit wala siyang agarang solusyon. Ang pagbalanse ng kanyang nararamdaman para kay Charlotte, ang kanyang mga adikain para sa proyekto at ang mga walang hintong hadlang mula sa mga mamumuhunan ay nagsimulang magpatindi ng pagkalito ni Warren. Sa kritikal na sandaling ito, napagtanto niya ang pangangailangan ng isang bagong estratehiya. Naging malinaw na hindi niya maaaring patuloy na subukang mapasaya ang lahat habang isinasaalang-alang ang tiwala ni Charlotte. Kinailangan niyang gumawa ng matibay na desisyon ukol sa direksyon at sa kung paano haharapin ang mga bagong hamon. Buong lakas ng loob, tinipon ni Warren ang isang mahalagang pagpupulong kasama ang kanyang mga pangunahing mamumuhunan at kasosyo. Sa pagpupulong na iyon, muling ipinakita ni Warren ang kanilang social initiative. Binigyang diin hindi lamang ang aspektong makatao, kundi pati na rin ang mga benepisyo nito sa pangmatagalang panahon para sa komunidad at sa mga negosyo.
Gumamit siya ng datos at pananaliksik upang ipakita na ang pagtulong sa mga walang tahanan ay maaaring magpababa ng antas ng krimen at magpalago ng kapakanan ng lipunan na maaaring magpataas ng halaga ng mga ari-arian sa lokal na lugar. Partikular na binigyang pansin ni Warren ang kontribusyon ni Charlotte. Binanggit ang kanyang natatanging mga karanasan at mga perspektibo na mahalaga sa proyekto. Matatag niyang ipinahayag na ang tagumpay ng proyekto ay nakasalalay sa mga kontribusyon ni Charlotte at malinaw niyang sinabi na handa siyang ipagpatuloy ang proyekto kahit walang suporta mula sa mga nagdududa sa kanya. Habang buong linaw at paninindigan niyang ipinagtanggol si Charlotte sa presentasyon, nakaramdam si Charlotte ng kaluwagan at pagmamalaki. Ito ay isang mahalagang sandali kung saan hindi lamang ipinaglaban ni Warren ang proyekto kundi pati na rin ang kanyang mahalagang papel dito. Ang matapang na hakbang na ito ay nagmarka ng malaking pagbabago sa kanyang pananaw, inihanay ang kanyang mga kilos sa kanyang mga pagpapahalaga at sa orihinal na layunin ng proyekto. Bagamat malayo pa ang kanilang lalakbayin, napatunayan ni Warren ang kanyang dedikasyon sa inisyatiba at higit sa lahat sa kanya. Sa kabila ng patuloy na mga hamon, ang relasyon ni Warren at Charlotte ay muling nagsimulang tumibay. Natanto nila ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagtitiwala sa isa't isa, hindi lamang bilang magkasamang nagtutulungan sa proyekto kundi bilang mga kaibigan at potensyal na magkapareha sa buhay. Ang social initiative na kanilang itinatayo ay sumisimbolo sa kanilang pinagsamang landas. Nagsisilbing hindi lamang isang inisyatibo para tumulong sa iba, kundi bilang isang paraan upang baguhin ang kanilang sariling mga buhay at prinsipyo. Ang bawat desisyon na kanilang ginawa ay sinadya. Bawat hadlang ay isang pagkakataon para sa personal na paglago. Magkasama nilang hinaharap ang kanilang mga alinlangan, takot, at ang mga masalimuot na realidad ng kanilang mga buhay na lubos na pinagdugtong. Habang mas naging masigasig si Charlotte sa social initiative, lalong tumibay ang kanyang layunin na makagawa ng makabuluhang epekto na lampas sa kanyang mga personal na ambisyon patungo sa mga taong patuloy na dumaranas ng hirap sa lansangan. Ang kanyang mga pagbisita sa mga pansamantalang lugar ng tulong na itinatayo ni Warren ay muling nagpakilala sa kanya sa mga pamilyar na mukha mula sa kanyang dating buhay sa Alicia Building. Mga taong minsang naging kapitbahay at kaibigan at ngayon ay walang tirahan at na-displaced tulad niya. Ang muling pagkikita sa mga ito ay nagdala ng halo-halong damdamin kay Charlotte. Isa sa kanila, si Lucy, isang matandang babae na palaging itinuturing siyang parang sariling anak, ngayon ay mahina at wala ng pag-asa. Nakipagkita rin siya muli kay Benjamin, isang binatang na-evict at ngayon ay nagpupumilit mabuhay na walang tirahan. Dahil sa mga muling pagkikitang ito, nakaramdam si Charlotte ng mas mataas na obligasyon upang matiyak ang tagumpay ng kanilang proyekto. Matindi niyang hiniling kay Warren na pabilisin ang pagpapatupad ng social program. Warren, kailangan nating kumilos agad. Hindi tayo maaaring magpatumpik-tumpik. Ito ang mga taong nakasama ko simula pagkabata. Mga taong palaging nariyan para sa akin kapag nangangailangan ako. Iginit niya, puno ng paninindigan ng kanyang boses. Warren ay sumang-ayon, ngunit nauunawaan niyang ang mga komplikasyon ay malayo sa pagiging simple. Palagi siyang nakakasagupa ng mga balakid mula sa mga mamumuhunan at ang mabigat na burokrasya na karaniwang kasama ng mga proyektong ganito kalawak. Gayunpaman, inspirasyon niya ang kasigasigan ni Charlotte at ang kanyang makapangyarihang pakiusap. Kaya lalo niyang pinalawak ang kanyang paghahanap ng mga alternatibong solusyon, pinupursige ang mas mabilis na pagsasakatuparan ng proyekto.
Kasabay nito, humaharap si Charlotte sa mga hamon mula sa mga dating nagdududa, mga taong laging kinukwestiyon ang kanyang kakayahan at ngayon ay sinasamantala ang pagkakataon para ipamukha ang kanyang mga pinagdadaanan. Isa sa mga engkwentro ay kasama si Kelly, isang tao mula sa nakaraan ni Charlotte sa Alicia Building na palaging itinuring siyang kakumpetensya. Ngayong walang tirahan, sinasamantala ni Kelly ang bawat pagkakataon para ipahayag ang kanyang sama ng loob. Tingnan mo kung sino ang narito, si Charlotte Simmons. Ang babaeng akala niya ay mas magaling siya sa lahat at ngayon gusto mo kaming tulungan, sabi ni Kelly. Ang boses niya ay puno ng sarkasmo at pagkamuhi. Sinikap ni Charlotte na manatiling kalmado, sinisigurado kay Kelly na ang kanyang layunin sa pagtulong ay taus-puso at para sa lahat. Ngunit labis siyang naapektuhan ng mapanakit na mga salita ni Kelly. Parang sa bawat pag-usad niya, may nagpapaalala ng mga dating alitan at kawalang tiwala, nagpapahirap sa kanyang landas. Napansin ni Warren ang epekto ng mga banggaan na ito kay Charlotte at nahirapan siya sa sitwasyon. Ang kanyang mga kasosyo ay pinipilit siyang bumitiw sa proyekto o bawasan ng husto ang kanyang partisipasyon dahil ang kanyang mga desisyon sa negosyo ay nagsisimula ng magdala ng matinding panganib sa pananalapi at banta sa kanyang reputasyon sa mundo ng negosyo. Sa isang tensyonadong pagpupulong kasama ang kanyang mga kasosyo, napilitang magdesisyon si Warren. Warren, kailangan mong pumili. Hindi na namin kayang tiisin ang kawalang katatagan na ito. Bumalik ka sa karaniwang paraan ng negosyo o ituloy mo ang delikadong proyektong ito at isugal ang lahat ng ating naitatag, sabi ng isang kasosyo sa may kabiguan. Naiintindihan ni Warren ang kahalagahan ng sosyal na inisyatiba hindi lamang para kay Charlotte kundi pati na rin sa kanya. Ito ay isang pagkakataon para itama ang kanyang mga nakaraang gawain at magsagawa ng isang bagay na may malalim na kabuluhan. Subalit lubos niyang nauunawaan na ang kanyang desisyon ay maaring magdulot ng hindi na mapapawing pagbabago sa kanyang propesyonal na landas. Habang lumulubog ang araw, natagpuan ni Warren si Charlotte sa mayabong na hardin ng mansyon, malalim na nag-iisip. Nakatingin siya sa malayo, parang hinahanap ang mga solusyon sa napakaraming tanong na bumabagabag sa kanya. Alam kong hindi ito magiging madali, Charlotte, sabi ni Warren habang papalapit at naupo sa tabi niya. Pero nandito ako para sa iyo at gagawin ko ang lahat para matulungan kang magtagumpay sa inisyatibang ito. Humarap si Charlotte kay Warren at makikita sa kanyang mga mata ang kanyang pagpapahalaga sa lalim ng kanyang dedikasyon. Naiintindihan niya ang mga personal at profesional na hirap na kinakaharap ni Warren at ang kanyang matatag na suporta ay napakahalaga para sa kanya. Salamat, Warren. Yan mismo ang kailangan ko ngayon, sagot niya, mahigpit na hawak ang kamay niya. Pagkatapos ng mga linggo ng walang humpay na pagsisikap, sunod-sunod na pagpupulong at pagtitiyaga sa napakaraming hamon, dumating na ang mahalagang araw, ang pagbubukas ng bagong shelter para sa mga walang tirahan. Ang pasilidad ay malinis, may sariwang mga kagamitan, malilinis na kama at isang kusinang handa ng maghain ng mainit na pagkain. Ibinuhos ni na Warren at Charlotte ang kanilang puso sa pagpapabuti ng bawat detalye ng shelter, na para sa kanila ay hindi lamang isang kanlungan kundi simbolo ng pag-asa at bagong simula para sa marami, kabilang na si Charlotte. Sa araw ng pagbubukas, puno ang sentro ng mga bisita, voluntaryo, miyembro ng komunidad at ilang mga walang tirahan na makikinabang sa proyekto. Ang hangin ay puno ng kasiyahan at pag-asa. Si Warren, nakasuot ng malinis na suit, ay tahimik na pinagmamasdan ng pagdiriwang na may ngiti ng pagmamalaki sa kanilang natamo. Katabi niya si Charlotte, ang mga mata ay kislap sa emosyon.
Subalit, sa gitna ng kasiyahan, lumapit ang isang nag-aalalang tagapayo kay Warren. "Warren, kailangan nating mag-usap ngayon." Mahigpit na sabi ng tagapayo, hinihila siya sa isang tabi. Habang lumalayo sa karamihan, naramdaman ni Warren ang isang pangamba. Ibinigay sa kanya ng tagapayo ang isang dokumento, isang opisyal na abiso na ang shelter ay sinusuri dahil sa isang hindi kilalang reklamo. Inaakusahan ng reklamo ang proyekto ng maling paggamit ng pondo at pagkabigong makamit ang sapat na pamantayan sa pamumuhay na maaaring maglagay sa kinabukasan ng shelter sa alanganin. Nang hina si Warren, nang lubos niyang matanto ang bigat ng sitwasyon. Alam niyang walang batayan ang mga akusasyon, ngunit nauunawaan niyang ang investigasyon ay maaaring makasagabal o humadlang sa kanilang mga pagsisikap. Isinalaysay niya ang balita kay Charlotte na agad na nadismaya at ang saya niya kanina ay biglang naglaho. "Hindi ito maaring mangyari, Warren. Ibinuhos natin ang lahat dito." Sabi niya, ang kanyang tinig ay nanginginig sa pag-aalala. Sinikap ni Warren na pakalmahin siya at iminungkahi na humingi sila ng tulong legal at harapin ang issue sa tamang paraan. "Kailangan nating ayusin ito sa legal na paraan, Charlotte. Mahalagang manatili tayong metikuloso." Payo niya, pinipilit panatilihin ang kanyang kalmadong anyo. Ngunit si Charlotte ay padalos-dalos at ramdam niya na tila siya ang personal na inaatake. Para sa kanya, ang reklamo ay tila isang sinadyang pagsubok na pahinain ang kanilang pinaghirapan. "Hindi, Warren, hindi tayo pwedeng maghintay lang sa prosesong legal. Kailangan nating alamin kung sino ang nasa likod nito. Ako mismo ang magsisiyasat," kanyang sinabi nang may matibay na pagpapasya. Nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo. Nagbabala si Warren na maaring makasama ang anumang padalos-dalos na aksyon, habang iginiit naman ni Charlotte na ang paghihintay ay maaring makapagpabagal sa kanilang misyon ng hindi katanggap-tanggap. Lumala ang tensyon sa pagitan nila, bawat isa ay mahigpit sa kanilang posisyon. "Pakiusap, magtiwala ka sa akin, Charlotte. Harapin natin ito sa tamang paraan." Pakiusap ni Warren, umaasa sa kanilang tiwala sa isa't isa. Ngunit paano kung ang tamang paraan ay mali pala, Warren? Paano kung wala tayong sapat na oras upang maghintay? Kailangan ng mga tao ng tulong ngayon, hindi sa makalipas ang ilang buwan. Tugon ni Charlotte, halatang frustrado. Buong loob na kumilos si Charlotte sa kanyang sariling paraan, kahit hindi lubos na sinasang-ayunan ni Warren. Nagsimula siyang magtanong-tanong sa mga dating kakilala sa Alicia Building. Ginagamit ang kanyang mga matalim na obserbasyon at network upang tukuyin ang posibleng pinagmulan ng reklamo. Sa kanyang pagsisiyasat, lumitaw ang posibilidad na ang reklamo ay maaaring nagmula sa mga kakumpetensya ni Warren o sa mga investor na tutol sa proyekto mula sa simula. Habang si Charlotte ay mas lalong nagiging masigasig sa kanyang sariling pagsisiyasat, si Warren naman ay nababalot ng magkahalong paghanga sa kanyang determinasyon at pangamba na baka mapahamak lalo ang kanilang proyekto dahil sa kanyang mga aksyon. Alam niyang lumalaban si Charlotte para ipagtanggol ang isang adikaing mahalaga sa kanya, subalit hindi niya mapigilan ang takot na baka magdulot ng mas maraming suliranin ng kanyang maagap na mga hakbang. Ang tensyon sa pagitan ni Warren at Charlotte na nagmula sa kanilang magkaibang pamamaraan ay nagdulot ng pader sa pagitan nila. Habang tumatagal ang mga araw ng walang katiyakan, nabawasan ang kanilang komunikasyon, parehong nakatuon sa kani-kanilang diskarte upang protektahan ang shelter. Ang layo na nabuo sa pagitan nila ay tila sumasalamin sa alanganing kinabukasan ng kanilang proyekto. Sa kanyang paghahanap ng mga kasagutan, nakipag-ugnayan si Charlotte sa mga kilalang leader ng komunidad at nag-ayos ng pagpupulong sa isang potensyal na impormante na maaaring makapagbigay linaw sa pinagmulan ng reklamo. Samantala, pinilit ni Warren
ang kanyang legal team na pabilisin ang tugon nila, hinihimok silang hamunin agad ang akusasyon. Ang kanilang sitwasyon ay mistulang isang laro ng chess kung saan bawat desisyon ay nangangailangan ng maingat na pag-iisip. Sa wakas, nagbunga ang pagsisikap ni Charlotte nang matuklasan niyang ang reklamo ay galing sa isang dating kalaban ni Warren sa larangan ng real estate. Ang kalabang ito ay nakakita ng dobleng oportunidad na sirain ang reputasyon ni Warren at itaas ang sarili niyang posisyon sa merkado. Sa kabila ng kanyang pag-aatubili, kinailangan ni Warren tanggapin na may merito ang intuitibong paraan ni Charlotte. May dala na silang bagong impormasyon, muling pinag-isa ni na Warren at Charlotte ang kanilang mga pagsisikap. Inako ni Warren ang pamamahala sa legal at public relations. Samantalang si Charlotte ay ginamit ang kanyang koneksyon sa komunidad upang mangalap ng suporta. Ang kanilang magkasanib na hakbang ay hindi lamang nagbunyag ng tunay na intensyon sa likod ng reklamo, kundi pinahupa rin ang bantang nakaamba sa kanilang proyekto. Ang krisis na ito, bagamat matindi, ay nagpatibay sa kanilang relasyon, pinapakita ang kahalagahan ng pagtitiwala at pagtutulungan. Ang shelter na minsan ay muntik nang bumagsak ay matagumpay na nagbukas, naging simbolo ng tibay at pagkakaisa. Subalit, kahit matagumpay na ang pagbubukas ng shelter at nalampasan ang unang banta, nanatiling hindi mapalagay si Charlotte. Hindi niya maialis ang mga pagdududa tungkol sa pinagmulan ng reklamo. Habang nakatuon si Warren sa legal na depensa at pagsasaayos ng imahe ng proyekto, ipinagpatuloy ni Charlotte ang kanyang pagsisiyasat. Nakipag-ugnayan siya sa iba't ibang individual na nakilala niya nung panahon niyang walang tirahan. Pinagtatagpi ang mas malinaw na larawan ng posibleng mga nasa likod nito. Isang hapon, habang nagbabasa siya ng mga dokumento at mensahe, paulit-ulit na lumalabas ang pangalan ni Mark Green, isang dating investor ni Warren na lantad na tumutuligsa sa kanyang pagbaling sa mga proyekto para sa lipunan. Ang pangalang ito ay paulit-ulit na lumitaw sa kanyang mga natuklasan na may mga interes na malinaw na kontra sa proyekto. Naniniwala si Charlotte na si Mark Green ang nagpasimuno ng reklamo, kaya't dinala niya ang kanyang natuklasan kay Warren. Sa narinig ang pangalan, nabalot si Warren ng galit at pagkadismaya. Ang revelasyon ay hindi lamang nagpatunay ng pagtataksil, kundi nagbigay diin sa matinding pagtutol sa kanilang pagkakawanggawa. Ang mga hamon ay patuloy na nagiging mas malalim, at ngayon, na may malinaw ng mga pangalan at motibo, mas handa silang harapin ang pagsubok. Habang nagaganap ang pulong, makapal ang tensyon sa paligid at si Warren ay nagpapalitan ng emosyonal na labanan sa kanyang damdamin at mga responsibilidad. Si Mark Green, na dati pangunahing taga-suporta sa mga proyekto ni Warren, ay nakaupo sa kabilang panig ng mesa, may halong pagtitimpi at paligoy-ligoy na mga tugon. Sa kabila ng pagtanggi ni Mark, ramdam ang kanyang discomfort na nagpapahiwatig ng mas malalim na pagdaramdam sa bagong direksyong pinili ni Warren. Naglabas ang mga kasosyo ni Warren ng kanilang mga alinlangan na hahati sa pagitan ng pinansyal na panganib at mga etikal na usapin kaugnay ng proyektong panglipunan. Naputol ang tensyon ng magsalita si Mark. Warren, pinapabayaan mong lamunin ka ng emosyon sa desisyong ito. Ang proyektong ito ay inilalayo tayo sa tunay na mahalaga, kita at paglago. Hindi natin pwedeng isugal ang lahat para sa isang sosyal na kapritsyo, may bahagyang paghamak sa kanyang tinig. Ngunit sa kabila ng mga papatinding hamon, hindi umatras si Warren. Ang social project, bagaman isang panganib, ay higit pa sa simpleng negosyo para sa kanya. Ito ay naging sagisag ng kanyang prinsipyo at layuning makagawa ng makabuluhang pagbabago. Nang umabot ang kanilang komprontasyon sa rurok, hinarap ni Warren si Mark.
sinisingil ito sa kanyang tangkang sirain ang proyekto para sa sariling kapakinabangan. Mark, palagi kitang nirespeto bilang kasosyo pero sumusobra ka na. Sinira mo ang isang bagay na pinaniniwalaan ko at hindi ko hahayaang basta na lang iyon, sinabi ni Warren, matibay ngunit may bahid ng pagkadismaya. Matigas ang tugon ni Mark, ipinagtanggol ang kanyang mga hakbang bilang kailangan para protektahan ang kita ng kumpanya at tinawag ang mga pagsusumikap ni Warren na pabaya. Sa puntong iyon, kinailangan ng magdesisyon ni Warren, ipagpatuloy ang pakikipagpartner kay Mark, ngunit isakripisyo ang integridad ng social project o tuluyang wakasan ang relasyon nila kahit na may kalakip na malaking panganib sa kanyang imperyo sa real estate. Nang malaman ni Charlotte ang matinding palitan, nakaramdam siya ng halo-halong emosyon. Bagaman nagpapasalamat sa matatag na depensa ni Warren para sa kanilang adhikain, hindi niya maiwasang makonsensya dahil sa mga personal at profesional na hamong idinulot ng kanyang inisyatiba. Ang kanyang determinasyon ay nanginig habang iniisip ang mga posibleng epekto nito kay Warren, isang taong may malaking mawawala sa pagsuporta sa kanyang proyekto. Ang alitang ito ay nagpapakita ng masalimuot na balanse sa pagitan ng mga prinsipyo at praktikal na katotohanan sa mundo ng negosyo. Warren, hindi ko sinasadyang ilagay ka sa posisyon na ito, sabi ni Charlotte. Ang boses niya ay puno ng pag-aalangan habang tinatalakay nila ang kinalabasan ng masalimuot na pagpupulong. Tinitigan siya ni Warren, kalmado ang ekspresyon, pilit nagpapakita ng kapanatagan sa kabila ng pinagdadaanan. Charlotte, hindi lang ito tungkol sa iyo. Ang proyektong ito ay mahalaga rin sa akin. Hindi tayo pwedeng palaging pumili ng pinakamadaling landas dahil lamang ito ang pinakaligtas. Naniniwala ako sa misyong ito at naniniwala ako sa iyo. Kanyang sinigurado, hawak ang kanyang mga kamay. Subalit patuloy na naguguluhan si Charlotte sa kanyang kalooban. Alam niyang malaki ang sinasakripisyo ni Warren at lalo lang tumindi ang kanyang pag-aalala. Kahit na pinapalakas ni Warren ang kanyang loob, hindi niya maiwasang matakot na ang lahat ng ito ay maaaring mauwi sa kabiguan. Lalong uminit ang sitwasyon ng ang ibang mga investor na naimpluwensyahan ng mariing posisyon ni Mark ay nagsimulang magduda sa dedikasyon ni Warren sa negosyo. Ang katatagan ng imperyong kanyang binuo ay nasa ilalim ng masusing pag-aaral at unti-unting kumalat ang bulong-bulungan ng posibleng pagkakawatak-watak sa kumpanya. Sa harap ng napakahalagang desisyon, pinili ni Warren na tapusin ang pakikipag-ugnayan sa mga kasosyong tumututol kaysa isuko ang proyekto. Sa isang mapangahas na hakbang, nagpatawag siya ng panibagong pulong kasama ang lahat ng kasosyo at inihayag ang kanyang desisyon na bilhin ang bahagi ni Mark. Tinatanggal siya sa kinabukasan ng kumpanya. Nakatuon ako sa landas na ito kahit na mga hulugan ito ng muling pagtatayo ng ilang bahagi ng aking imperyo mula sa simula. Buong tapang na sinabi ni Warren sa kanyang mga kasosyo, ang kanyang determinasyon ay kapansin-pansin sa masikip na silid ng boardroom. Habang nananatiling makapal ang tensyon, hindi natitinag ang kanyang paninindigan. Handa siyang harapin ang posibleng pagbagsak, naniniwalang mas mahalaga ang paninindigan sa kanyang mga prinsipyo at ang proyektong panglipunan kasama si Charlotte sa tabi niya. Inspirado sa matibay na dedikasyon ni Warren, napagtanto ni Charlotte na kailangan din niyang harapin ang kanyang mga pangamba. Nagtibay ang kanyang determinasyon na gawin ang lahat upang magtagumpay ang proyekto, hindi lamang upang mabigyan ng kabuluhan ang mga sakripisyo ni Warren, kundi pati na rin upang patunayan ang kanyang sariling kakayahan. Sa mga sumunod na linggo na puno ng matinding negosasyon at mahihirap na desisyon, si Warren
na suportado ng matatag ni Charlotte ay nagsikap upang pahupain ang mga kaguluhan. Sa pamamagitan ng bukas na pakikipag-usap at makahulugang apela sa moral na damdamin ng kanyang mga kasosyo, nagtagumpay siyang patatagin ang sitwasyon at ayusin ang mga kasunduan sa negosyo upang ang social project ay maisulong ng hindi tuluyang sinisira ang imperyong kanyang naitatag. Sa kabila ng mga pagsubok, ang pagkakapartner ni na Warren at Charlotte ay lalo pang pinagtibay, nagpapalakas ng kanilang determinasyon na magpatuloy ng magkasama. Mas nakatuon sila kaysa dati na gawing simbolo ng kanilang tibay, dedikasyon at pinagsamang pangarap ang social project para makagawa ng tunay na pagbabago. Ang mga stakeholder na may mga pag-aalinlangan tungkol sa hinaharap ay sa huli ay tinanggap ang mga mungkahing termino ni Warren. Inilagay ang kanilang tiwala sa kanyang gabay at pananaw. Nang maalis ang mga balakid, sina Warren at Charlotte ay nagsimulang muling buksan ang silungan. Ang muling pagbubukas na ito ay naging isang mahalagang kaganapan na nagdala ng komunidad, mga voluntaryo at mga individual na ang sentro ay nilalayon na tulungan. Para kay Charlotte, ang kaganapang ito ay kumakatawan sa katuparan ng kanilang pinagsamang dedikasyon at mga sakripisyong kinakailangan upang gawing realidad ang kanilang pangarap. Sa seremonya na nagmamarka ng muling pagbubukas, tinawag si Charlotte upang magbigay ng talumpati. Sa harap ng isang nakatuong madla, mahigpit niyang hinawakan ang mikropono nang nanginginig ang mga kamay, ngunit matatag ang kanyang mga mata habang nagsimula siyang magsalita. Isinalaysay ni Charlotte ang mga tagumpay at pagsubok ng kanyang paglalakbay mula sa pagkawala ng kanyang ina hanggang sa mga araw ng kanyang paninirahan sa mga lansangan. At ang malalim na pagbabago na naganap ng muling makipag-ugnayan kay Warren. Nauunawaan ko ang pakiramdam ng iniwan ng mundo. Alam ko ang hirap ng pakikipaglaban para mabuhay araw-araw. Ngunit naranasan ko rin ang kapangyarihan ng pagtanggap ng tulong, isang simpleng kilos ng kabutihan na maaaring magbago ng lahat. Ang pasilidad na ito ay hindi lamang isang kanlungan. Ito ay isang bagong simula at narito ako upang ipahayag na ang bawat isa ay karapat-dapat sa pagkakataong ito, sabi ni Charlotte, na puno ng damdamin ang boses. Tahimik ang mga tagapakinig, nakatuon sa bawat salita niya. Maraming naroroon ang kitang-kitang naantig at nakita ni Charlotte ang mga luha sa mata ng ilan. Ang kanyang mga salita ay hindi lamang nagbahagi ng kanyang personal na kwento, pinasigla rin nito ang iba na makisali at suportahan ang inisyatiba. Ang silungan ay umangat sa isang proyekto ng komunidad. Ito ngayon ay nakatayo bilang isang simbolo ng pag-asa at pagtitiyaga para sa lahat ng kasangkot. Si Warren, na pinapanood si Charlotte habang nagbibigay ng talumpati, ay nag-uumapaw sa pagmamataas. Napagtanto niyang kung wala ang pakikipagtulungan ni Charlotte, wala sa kanilang mga tagumpay ang magiging posible. Matapos ang kanyang talumpati, nang bumaba si Charlotte mula sa pansamantalang entablado, lumapit si Warren at niyakap siya kaagad, tinatanggal ang anumang natitirang pag-aalinlangan o insecurities. Napakahusay mo, bulong ni Warren sa kanyang tainga habang mahigpit na yakap siya. Sinasabi ko lamang ang katotohanan natin, sagot ni Charlotte nang may malambing na ngiti habang kumikislap ang kanyang mga mata sa damdamin. Sa gitna ng matinding damdamin ng sandali, naramdaman ni Warren na ito na ang tamang oras upang magpatuloy. Hawak ang mga kamay ni Charlotte at nakatingin sa kanyang mga mata ng puno ng emosyon, ipinahayag niya ang kanyang mga nararamdaman na matagal nang iniingatan. Charlotte, lahat ng aking ginawa ay dahil sa paniniwala ko sa iyo, sa kung ano ang maaari nating maging magkasama. Mahal kita at nais kong buuin ang ating kinabukasan na magkasama,
hindi lamang dito kundi sa bawat aspeto ng ating buhay. Sabi ni Warren, ang boses niya ay parehong matatag at malambing. Nagulat at malalim na naantig si Charlotte sa matapat na pag-amin ni Warren. Tumibok ang kanyang puso ng mas mabilis na napagtanto na kahit matagal nang umiibig sa isa't isa, hindi inaasahan ang bukas at taos-pusong pag-amin ni Warren. Mahal din kita, Warren, sagot niya ng mahinahon. Dumadaloy ang kanyang mga salita na parang natural na paghinga. Mahal kita mula pa noon, sagot ni Warren ng may ngiti. At sa sandaling iyon, nagdesisyon siyang isakatuparan ang kanyang matagal ng plano. Maingat na lumuhod si Warren sa harap ni Charlotte at inilabas ang isang maliit na singsing mula sa kanyang bulsa dahilan upang mamangha si Charlotte at mapaluha sa tuwa. Charlotte Simmons, pakakasalan mo ba ako? Nais kong makasama ka araw-araw, hindi lamang para sa mga proyekto natin, kundi sa pagtatag ng ating buhay magkasama. Alok niya. Hinawakan ni Charlotte ang kanyang mga kamay sa kanyang bibig at tumulo ang mga luha ng kaligayahan sa kanyang mukha habang pinapanood ng mga tao sa paligid na tahimik na naghihintay. Oo, Warren, pakakasalan kita, kanyang idineklara na nagliliwanag ang kanyang mukha sa tuwa. Tumayo si Warren at isinuot ang singsing sa daliri ni Charlotte habang naririnig ang mga palakpak at hiyawan mula sa mga tao sa paligid. Isang sandali ng ganap na kaligayahan na nagmarka ng simula ng isang kinabukasang puno ng mga pangako at walang katapusang posibilidad. Sa kanilang opisyal na pangako, sinimulan nina Warren at Charlotte ang pagbuo ng kanilang pangarap, hindi lamang para sa silungan, kundi para sa kanilang buhay bilang mag-asawa. Ang kanilang relasyon na unang nabuo sa pamamagitan ng propesyonal na suporta at pagtutulungan ay lumalim sa isang makabuluhang emosyonal na koneksyon na nagbigay sa kanila ng panibagong lakas at pag-asa. Gayunpaman, habang lumilipas ang panahon, napansin ni Warren ang mga kakaibang pagbabago kay Charlotte. Madalas siyang tila pagod at may mga bagong nararamdamang sakit. Ang masigla at determinadong babaeng kilala niya ay minsang dinadala ng pagkahapo at sakit. Sa una, inisip ni Warren na bunga lamang ito ng emosyonal na bigat ng kanilang mga kamakailang pagsubok. Ngunit habang nagpapatuloy ang mga sintomas na ito, lalong lumalaki ang kanyang pag-aalala. Si Charlotte na laging positibo ay sinubukang bawasan ang kanyang mga pangamba. Marahil ay dahil lang ito sa stress, Warren. Marami kasing nangyayari, inaalo niya, na umaasang mapapawi ang kanyang mga alalahanin. Gayunpaman, nanatiling nababahala si Warren. Sa kagustuhang matiyak ang kanyang kalusugan, hinimok niya si Charlotte na sumailalim sa mga pagsusuri sa medisina. Bagamat nag-aalinlangan, pumayag siya, umaasang mapapatahimik ang mga alalahanin ni Warren. Ngunit habang umuusad ang mga pagsusuri, ang mga paunang resulta ay nagbigay ng mas malalang indikasyon na nagdagdag pa sa pangamba ni Warren. Naramdaman ni Warren ang bigat ng isang hamon na dumarating sa kanya. Natatakot siyang mawalan ng kasama si Charlotte ngayong nagsisimula pa lang sila sa kanilang pinapangarap na kinabukasan. Ang pagsasama ng kasabikan para sa kung ano ang darating at takot sa maaring seryosong diagnosis ay nagdala ng bagong antas ng pangamba na hindi nila inasahan. Gayunpaman, sa matatag na suporta ni Warren, mahigpit na kumapit si Charlotte sa kanyang pananampalataya at positibong pananaw sa kabila ng hamon. Nalaman nilang anuman ang kalalabasan, haharapin nila ito ng magkasama. Habang sinusuong nila ang kanilang mga plano at mga hindi inaasahang hamon, ang kanilang pagmamahal at tapang ang nagsilbing gabay sa isang mundo ng mga pagkakataon at pagsubok. Habang lumipas ang mga buwan mula nang muling buksan ang silungan, unti-unting naging matatag ang buhay ni Warren at Charlotte, puno ng pag-asa. Ang mga unang pag-aalala ni Warren tungkol sa kalusugan ni Charlotte ay napalitan ng ginhawa
at kasiyahan ng tuluyang nakumpirma ng mga pagsusuri na ang kanyang mga sintomas ay dulot lamang ng stress at walang seryosong banta sa kanyang kalusugan. Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kalooban ni Warren, nakatuon si Charlotte sa pangangalaga sa sarili na unti-unting nagpanumbalik ng kanyang sigla at kalusugan. Isang tahimik na umaga, habang naghahanda ng almusal si Warren sa kanilang kusina, pumasok si Charlotte na may isang mahiwagang ngiti, hawak ang isang maliit na pregnancy test. Napansin ang liwanag sa kanyang ekspresyon, naudyok si Warren sa kanyang kuryosidad. "Ano yang dala mo?" tanong niya, naengganyo sa kagalakan sa kanyang mga mata. Iniabot ni Charlotte ang test sa kanya na nagpakita ng dalawang malinaw na linya, tanda ng kanyang pagbubuntis. Ang kanyang pagkabigla ay agad na napalitan ng masidhing kaligayahan. Naluha si Warren habang niyakap si Charlotte, ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. "Magiging magulang na tayo," sabi niya, hindi pa rin lubos na makapaniwala sa kamanghamanghang balita. Tumatawang umiiyak sa kasiyahan, nakaramdam si Charlotte ng malalim na kagalakan at pasasalamat sa kanilang pinagsamahan. Ang pagiging magulang ay sumagisag ng isang malalim na bagong simula para sa kanila na naging kapsula sa lahat ng kanilang tagumpay at ang malalim na pagmamahal na napanatili nila sa kabila ng pinakamatitinding pagsubok. Kasama ng balitang ito, mas mabilis ding isinulong ni Warren at Charlotte ang kanilang mga plano sa kasal. Pinili nilang magdaos ng isang simpleng seremonya na puno ng puso at damdamin. Pinili nila ang silungan bilang lugar ng kanilang kasal na papaligiran ng mga taong kanilang natulungan at nakilala sa kanilang proyekto sa komunidad. Ang lugar na ito ay hindi lamang simbolo ng kanilang pagmamahal, kundi pati ng kanilang dedikasyon sa pagbabago ng mga buhay. Sa araw ng kanilang kasal, pinalamutian ang silungan ng mga puting bulaklak at malambot na ilaw. Lumapit si Charlotte kay Warren sa pasilyo, pareho silang nagliliwanag sa kasiyahan at pagmamahal. Nagpalitan sila ng mga pangako, ipinapangako na susuportahan ang isa't isa sa bawat hamon at pagdiriwang ng kanilang buhay. Ang seremonya ay simple ngunit damang-dama, isang tunay na salamin ng kanilang pagmamahal at dedikasyon sa isa't isa. Habang tinatakan nila ang kanilang mga pangako ng halik, ang pagmamahal at suporta ng kanilang mga kaibigan at pamilya ay bumalot sa kanila, na nagmarka ng pagsisimula ng bagong kabanata sa kanilang buhay. Magkahawak kamay, nagpalitan sila ng mga sulyap na nagpapahayag ng damdaming hindi kayang ipaliwanag ng mga salita. Ilang buwan pagkatapos ng kasal, isinilang ng mag-asawa ang kanilang anak na si Brandon. Ang unang sandali na kanilang kinarga siya ay hindi maipaliwanag sa mga salita, isang simbolo ng kanilang mga pangarap, tagumpay at ang kanilang katatagan sa harap ng bawat pagsubok. Habang hawak si Brandon, tiningnan ni Warren si Charlotte na balot ng matinding damdamin, na nararamdaman na ang lahat ng kanilang nakaraang hamon ay nagtulak sa kanila sa perpektong sandaling ito. Bilang mga magulang, pinagmuni-munian ni Warren at Charlotte ang kanilang mga landas na puno ng mga hamon, na kinikilala kung paanong bawat pagsubok ay naghulma sa kanila upang maging mga taong may kakayahan sa ganitong uri ng kaligayahan. Nanatili silang tapat sa kanilang misyon ng pagtulong sa iba, at nagkaroon ng masidhing pagnanais na palawakin ang kanilang proyekto sa komunidad at buksan ang mas maraming pinto para sa mga nangangailangan. Isang tahimik na gabi, habang nakaupo sa hardin ng kanilang mansyon, pinagmamasdan ang paglubog ng araw na may si Brandon sa kanilang mga bisig. Naramdaman nila ang malamig na simoy ng paparating na gabi. Ang tanawin ng kanilang pamilya, nagkakaisa at payapa, ay isang pagpapalang halos hindi pinangarap ni Warren. Tumingin kay Charlotte, niyakap niya ito ng mahigpit. Nagbahaginan sila ng sulyap
na naglalaman ng kanilang buong paglalakbay, isang tahimik na pag-amin ng kanilang mga tagumpay at ang pagmamahal na lumago sa bawat pagsubok na kanilang hinarap. Warren, na naalala ang araw na natagpuan niya si Charlotte sa bangketa, ay hindi kailanman naisip na makalipas ang ilang taon ay tatayo silang magkasama, kalong ang kanilang anak. Punong-puno ng damdamin, inamin niya, hindi ko inakalang darating tayo sa araw na ito na magkasamang hinahawakan ang buhay na ito, Charlotte. Totoo, ang buhay ay may daladalang mga hindi inaasahang hamon, tugon ni Charlotte, kumikislap ang kanyang mga mata sa taos-pusong pasasalamat. Ang tunay na sukatan ay kung paano natin haharapin ang mga ito. Araw-araw, nagpapasalamat ako na ikaw at si Brandon ang nagsisilbing lakas ko. Nagbabad ang mag-asawa sa payapang katahimikan, nilalasap ang kaginhawaan ng kanilang paligid. Mahigpit nilang niyakap si Brandon sa gitna nila, nakatingin sa malayo, punong-puno ng pag-asa ang kanilang mga puso. Alam nilang maaaring may mga balakid sa kanilang paglalakbay, ngunit ang kanilang nagkakaisang diwa ang magiging pinakadakilang kakampi nila sa anumang pagsubok. Puno ng pagmamahal at pasasalamat, pinangako nilang hindi lamang manatiling matatag bilang isang pamilya, kundi magsilbing ilaw ng pag-asa, nagpapakita sa iba na laging may pagkakataong magsimulang muli. Habang mahigpit na yakap si Brandon sa kanilang bisig, matatag nilang tinanaw ang hinaharap, sabik na isulat ang mga susunod na kabanata ng kanilang kwento. Ang bagong yugtong ito na may pangakong pagmamahal, layunin at isang malalim na pagnanais na magdala ng pagbabago ay simula pa lamang. Ang kwento ni Warren, Charlotte at Brandon ay malayo pa sa katapusan. Sa katunayan, ang pinakamakulay at makahulugang mga karanasan ay nasa hinaharap pa. Maraming salamat sa pagsubaybay sa episode natin ngayon. Kung natagpuan mong nakaka-inspire ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang nakakaantig na kwento. Pindutin ang like button at ibahagi ang iyong saloobin sa comment section sa ibaba. Kita-kits sa susunod na video.